Pagbati sa inyong lahat, ako po si Giselle Bantual, nagmula po sa BSED Filipino 2C. Ang bidyong ito ay para sa bagong tatalakayin natin ngayon, ang mga katangian sa mabisang pagsusulit at mga hakbang sa pagbuo ng pagsusulit. Bago tayo tumungo sa mismong paksa ng ating tatalakayin, simulan natin sa tanong na, ano ang pagsusulit? Ang pagsusulit ay isang kagamitang sumusukat kung gaano ang natutuhan ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng pagsusulit ay natutuklasan ng mag-aaral ang kanyang kagalingan at kahinaan at kung paano niya mapabuti ang sarili. Ang pagsusulit ay isang proseso ng pagsubok o pag-evaluate ng kaalaman, kakayahan, kasanayan ng isang individual sa isang partikular na paksa o larangan. Ito ay isinasagawa upang matukoy ang antas ng pag-unawa at kakayahan ng isang tao sa isang tiyak na larangan. Ngayon naman ay alamin natin ang mga katangian ng pagsusulit. May 5 katangian ito. Ang una ay ang validity. Ang validity ay tumutukoy sa pagiging wasto at tumpak na mga resulta ng pagsusulit sa pagtataya o pagmamarka ng kasanayan o kaalaman ng mga estudyante. Ang isang valid na pagsusulit ay dapat na talagang sumusukat sa mga layunin at target na nais matukoy. Ang sunod ay ang reliability. Ito ay nangangahulugan na kung ang pagsusulit ay ibinigay sa iba't ibang pagkakataon at sa iba't ibang mga tao, ang mga resulta ay magiging pareho o malapit sa isa't isa. Ang sunod ay ang usability. Ang usability ay tumutukoy sa pagiging madaling gamitin at maunawaan ng mga estudyante. Ang isang mabisang pagsusulit ay dapat na malinaw at organisado, at ang mga tanong ay dapat na malinaw at mabasa ng maayos. Specificity. Ang specificity ay nagpapakita ng kakayahan ng pagsusulit na malinaw na sumusukat sa partikular na kasanayan o kalaman na naisukatin. Ang mga tanong ay dapat na malinaw at tiyak upang malaman ang tunay na kakayahan ng mga estudyante sa partikular na larangan. Discriminating power. Ang discriminating power ay tumutukoy sa kakayahan ng pagsusulit na maghati o mag-distinguish ng mga estudyante na may magkaibang antas ng kasanayan o kaalaman. Ang mga nabanggit na katangian ay mahalaga upang matiyak na ang pagsusulit ay epektibo at makapagbibigay ng tamang impormasyon tungkol sa kasanayan o kaalaman ng mga estudyante. Ngayon naman ay dadako tayo sa mga hakbang ng pagsusulit. Ang unang hakbang ay ang pagpaplano ng pagsusulit. Kinakailangan natin magplano upang maihanay o maiorganisa at makita ang dapat ipaunlad pa na pagsusulit. Sa pagpaplano ay ng pagsusulit ay masusukat ang natutuhan ng mag-aaral o hindi natutuhan sa loob ng semestre. Pangalawa, matiyak kung mabisa ba ang pamamaraan ng pagtuturo ng guro. Pangatlo, matiyak kung italakay ba ang kaalaman na galing sa libro o aklat na ginamit. Tukuyin ang mga kasanayan na susukatin sa pagsusulit. Dito natin makikita kung ano nga ba ang kasanayan na dapat nating susukatin para maging tiyak tayo sa ating pagsusulit. Halimbawa na lamang ang wika. Ang wika, nagagamit ng angkop ang mga bahagi ng pananalita. Ang pagbasa, na ibibigay ang pangunahing kaisipan, ideya o paksa ng binasa. Paghahanda ng talahanayan ng espesifikasyon o blueprint ng pagsusulit. Ito ang pinakamahalaga sa paggawa ng pagsusulit, ang paghahanda ng TOS, nang sa gayon ay makita natin kung anong uri ng pagsusulit ang gagawin natin o ano ang uri ng item ang ilalagay. Ano nga ba ang TOS o talahanayan ng espesifikasyon? Ang talahanayan ng espesifikasyon o Table of Specification sa Ingles ay isang kagamitang nagpapakita ng isang sistematikong pamamaraan ng pagtatakda ng lawak ng paksang sasaklawin, ng pagsusulit, at ng bilang ng mga item na gagawin para sa bawat kasanayang susukatin. May 2 uri ng talahanayan ng espesifikasyon o TOS. Ang isahang hanay, one-way grid, dalawahang hanay, two-way grid. Ang isahang hanay ay karaniwang ginagamit sa mga asignaturang pangkasanayan, gaya ng pagsusulit sa wika o matematika. Narito ang halimbawa ng isahang hanay. Ang dalawahang hanay naman ay karaniwang ginagamit sa mga asignaturang naglilinang ng hindi lamang
ng kaalaman sa paksa o nilalaman ng kurso, kundi maging sa mga kasanayan gaya ng agham, araling panlipunan, at panitikan. Narito ang halimbawa ng dalawang hanay. Ngayon naman ay tutungo na tayo sa pangalawang hakbang, ang paghahanda ng pagsusulit. Sa paghahanda ay may patnubay tayo. Una, isulat ang item. Nakabubuti kung susundin natin ang TOS bilang patnubay para mabigyan tayo ng gabay. Pangalawa, suriin ang mga item na isinulat. Pagkatapos magsulat ng mga item, ay nararapat na suriin ang mga item kung tama ba ang mga balarila na gagamitin o makabibigay ba ito ng hamon sa mga mag-aaral. Pangatlo, ayusin ang mga item sa pagsusulit. Sa pag-aayos ng pagsusulit, dapat ay pagsama-samahin ang mga item na magkauri kung 10 ang iyong multiple choice sa TOS. Hindi pwedeng 5 lang ang ilalagay mo sa pagsusulit. Tapos ay may iba ka na namang mga item na hindi naman kabilang sa pagpipilian. Kaya nga may TOS para maging gabay sa pagsusulit. Pang-apat naman ay ihanda ang panuto. Sa paghahanda ng panuto, dapat ay malinaw ito nang sa gayon ay di mahirapan ang mga mag-aaral na sa pag-intindi o sa pagsagot. Ngayon, sa pangatlong hakbang na tayo, ang pagbibigay ng pagsusulit. Ito yung normal na lang na ginagawa ng guro. Yung palaging ginagawa bago sumagot sa pagsusulit. Yung iba ay ibibigay muna mga test questionnaire sa mga mag-aaral at kapag naibigay na sa lahat, magbibigay muna ng pangkalahatang panuto or general instruction bago ipasagot sa mga mag-aaral. Meron din bago ibigay ang mga test questionnaire, magbibigay muna ng pangkalahatang panuto ang guro. Meron rin ang mga mag-aaral ang kukuha ng test paper sa harapan o sa guro mismo. Dito, magbibigay ng mga gawin at di dapat gawin upang maiwasan ang pangungopya o sagabal sa pagsagot ng mag-aaral. Halimbawa, bawal ang cellphone. Nakadepende na sa guro kung paano ang kanyang strategiya sa pagbibigay ng pagsusulit. At ang pang-apat naman ay ang pagwawasto ng pagsusulit. Ang mga guro kasi ay busy. Wala silang oras. Maraming ginagawa kaya minsan kapag may oras pang natitira pagkatapos ng pagsusulit, ay sa oras na mismong yun ipapawasto niya sa mga mag-aaral ang test paper. Nang gayon ay malaman ng mag-aaral ang kanilang score at hindi na dagdag trabaho pa. Kung siguro naman ay walang ginagawa, ay pwedeng siya na lang ang magwawasto. Lalo na kapag may sanaysay. Dapat lang talaga. Ngunit, isa sa mga teknik ng guro para iwas tambak na trabaho ay ang pagwawasto sa mag-aaral. Ay ipawawasto sa mga mag-aaral. Siyempre, hindi mawawala. At ang panghuli ay ang pagpapahalaga ng pagsusulit. Ang pagpapahalaga sa pagsusulit ay naglalayong tiyakin ang katumpakan, kahalagahan at kabuluhan ng proseso ng pagsusulit para sa pag-unlad ng edukasyon at pagpapalakas ng kasanayan ng mga estudyante. Maraming salamat po sa pakikinig.